Trending gabi-gabi ang karakter na si Lena ng Batang Quiapo na ginagampanan ng award-winning actress na si Mercedes Cabral. Ating kilalanin ng isa sa mga pinakamagaling na aktres ngayon ng prime time. The Philippine Showbiz List presents Sino si Mercedes Cabral ng Batang Quiapo? A ramp model. Ang 37-year-old award-winning actress na si Maria Mercedes Porte Cabral ay isang klasikong halimbawa na kung paano ang matinding determinasyon ay makakapagpabago ng takbo ng mga pangyayari. Noon siya ay halos walang pangalan sa mundo ng showbiz, pero ngayon ang kanyang pangalan ay talagang pinag-uusapan. Si Mercedes ay ipinanganak noong August 10, 1986 sa kanyang magulang na sina Petty at Dindo Cabral. Siya ang pangalawa at nag-iisang babae sa tatlong magkapatid. Sa murang edad, isa sa naging pangarap noon ni Mercedes ay maging isang veterinarian. Pero habang lumalaki ay nakahiligan niya ang pagpipinta. Si Mercedes ay nagtapos ng Fine Arts major in Sculpture sa UP Diliman at sinabi na umaasa siya na balang araw ay magkakaroon din siya ng sarili niyang exhibit. Hindi naman nakapagtataka ang pagmamahal niya sa arts dahil ayon kay Mercedes, lumaki siya sa pamilya ng mga artists. Katunayan, ang kanyang ina na isang Bicol University graduate ay sumasali noon sa theater sa paaralan. Ang kanyang kuya ay kumuha ng Fine Arts, major in advertising at ang bunso naman ay nag-aral ng culinary arts. Samantalang ang ama ay nangungulekta ng wooden and antique sculptures na makikita sa kanilang tahanan. Samantala, sinubukan naman ni Mercedes na maging modelo na siyang tingin niya na pagkakataon upang makamit ang mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. Nagsimula siya bilang ramp model kung saan ay karamihan sa mga naked art shows ay sa mga music at arts festival sa mall o sa mga art gallery. Ayon kay Mercedes, silang modelo ay ginagawang canvas. Ang kanilang nipple ay tinatakpan ng tape at meron lamang silang undies. Napaka-artistic anya ng body paintings. Dahil sa ang kanilang mga katawan ay nababalot ng pintura kaya wala talagang makikitang balat. Dahil si Mercedes lang ang nag-iisang anak na babae, siya ay pinoprotektahan. Siya ay may malapit na pamilya, napakarelihiyoso at lumaki siya sa good values. Kaya naman nang malaman ng lola niya ang tungkol sa naked art, ayon kay Mercedes, ay talagang umiyak ito. Pero nang makita naman daw nito mismo ang actual show na pagtanto ng kanyang lola at pamilya na wala namang makikitang masama dahil talagang makapal ang pintura na nakabalot sa kanyang katawan. Mercedes as Princess of Indie Films. Mula sa pagiging ramp model, sinubukan ni Mercedes na pasukin ang pag-arte at bukas sa pagsasabing aksidente lang ang pagiging aktres niya. Sumali siya sa mga photoshoot kahit na mga simpleng walk-in parts lang ang natatanggap niya hanggang sa mayroong nag-isip ng maliwanag na ideya. Sinubukan niya ang basic acting workshop at nagulat siya na kaya niya pala at gustong-gusto ang ginagawa. Sumiklab ng husto ang passion ni Mercedes sa pag-arte, kaya't sumubok siya hindi lang sa isa kundi sa maraming auditions. Ang mga rejection ay lalo lamang nagpalakas sa kanya upang harapin ang mas maraming hamon. Kapag hindi siya nakakakuha ng papel, hindi nag-aaksaya ng panahon si Mercedes sa pagdadalamhati. Sinasabi niya sa sarili na hindi siya ang hindi bagay, kundi ang proyekto ang hindi nababagay sa kanya. Masasabing nagbunga ang pagsisikap ni Mercedes kung saan nakilala ang kanyang pangalan sa mga indie films. Katunayan, binansagan siya bilang Princess of Indie Films dahil sa kanyang kontribusyon at tagumpay sa larangan ng independent cinema. Hindi maikakaila ang angkin niyang galing sa pag-arte at dedikasyon sa sining ng pelikula na nagdala sa kanya sa iba't ibang panig ng mundo at nagbigay sa kanya ng mga prestihiyosong parangal. Sa lumipas na taon, maraming indie movies na ang nagawa ni Mercedes at ang mga ito ay naipalabas hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Ilang beses na siyang nakadalo sa international film festivals. Isa sa pinakamalaking highlights ng kanyang karera ay ang pagdalo sa Cannes Film Festival para sa pelikulang Service noong 2008 at Kinatay noong 2009 na parehong obra ni Direk Brillante Dante Mendoza. Ang mga pelikulang ito ay hindi lamang nagbigay daan para makilala si Mercedes sa international scene, kundi nagpatibay rin ang kanyang reputasyon bilang isang mahusay na aktres. Binigyan din si Mercedes ng pagkilala bilang Most Beautiful Actress sa Cannes Film Festival noong 2008.
Ang kanyang galing sa pag-arte ay kinilala hindi lamang ng mga manonood, kundi pati na rin ng mga kritiko at award-giving bodies. Noong 2013, sa Cinemalaya Independent Film Festival, nakatanggap siya ng Best Acting Ensemble Award para sa pelikulang Transit. Noong 2015, sa World Premiers Film Festival, ginawa naman si Mercedes ng Best Performance by an Actress para sa pelikulang Ang Kubo sa Kawayan. At sa Metro Manila Film Festival noong 2016, muling kinilala si Mercedes sa kanyang husay sa pag-arte sa pagtanggap niya ng Best Acting Ensemble Award para sa pelikulang Oro. Ang kontribusyon ni Mercedes sa industriya ng indie films ay hindi matatawaran. Sa bawat pelikulang kanyang ginagampanan, dala niya ang kanyang natatanging husay at dedikasyon. Ang kanyang mga pelikula ay nagbigay daan para sa mas malawak na pagtanggap at pagpapahalaga sa independent cinema, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa international scene. Aminado si Mercedes na flattered siya kapag tinatawag siyang Princess of Indie Films. Ngunit sinabi niya na kasiyahan, hindi mga parangal, ang dahilan ng pagiging actress niya. Para sa kanya, hindi importante ang titulo kundi ang enjoyment na kanyang nararamdaman na nagagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Hindi nga raw niya iniisip kung mananalo ng award. Kung manalo man ay bonus na lang yun sa kanya. Ang pagtatrabaho kasama ang mga pinakamahuhusay ay isa pa ring magandang experience para kay Mercedes. Mercedes on Bold Star Tag. Bukod sa taguring Princess of Indie, tinatawag din si Mercedes bilang female counterpart ni Coco Martin. Nagkatrabaho na ang dalawa sa mga pelikula at minsan na ring naugnay sa isa't isa. Naging controversial ang bed scene nila sa service dahil totally nude talaga sila doon. Pero binigyan diin ni Mercedes na magkaibigan lang talaga sila ni Coco. Samantala, dahil sa madalas na sexy roles na ginagawa niya, madalas din siyang tawaging hubadera o bold star. Aminado si Mercedes na nalulungkot siya kapag nababansagang bold star dahil sa mga daring role niya at hindi nabibigyan pansin ang lalim na kanyang ginagampanan sa mga pelikula. Nilinaw niya na tinatanggihan niya ang isang pelikula kung may eksena ito na paghuhubarin siya kahit sa tingin niya ay hindi naman kailangan. Iginiit ni Mercedes na ang paghuhubad niya sa harap ng kamera ay bahagi lamang ng kanyang trabaho. Dahil nga sa paghuhubad niya sa pelikula, inamin niya na may natatanggap din siyang indecent proposals. Ayon kay Mercedes, masakit para sa kanya na mapansin na tila mas na-appreciate at nirerespeto pa ng international audience ang kanyang value bilang isang aktres. Anya ang ganitong klaseng pagkilala mula sa mga banyaga ay nagdudulot ng kasiyahan, ngunit hindi rin niya maiwasang makaramdam ng lungkot at pagkabigo dahil sa kakulangan ng parehong antas ng pagpapahalaga mula sa kanyang sariling mga kababayan. Bagamat masaya siyang mabigyan ng pagkakataon na makatrabaho ang mga international producers at directors, umaasa rin siya na balang araw ay makikita ng local industry ang tunay na halaga ng kanyang ambag. Isa sa mga dahilan kung bakit nais ni Mercedes na gumawa ulit ng pelikulang produced ng foreign producers ay upang patuloy na maipakita ang kanyang talento sa mas malawak na audience. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng mga ganitong proyekto, mas mapapansin at mabibigyan ng mas mataas na respeto ang mga Pilipinong artista sa global stage. Aminado si Mercedes na hindi madali ang landas na kanyang tinahak. Maraming sakripisyo ang kailangan niyang gawin at maraming pagsubok ang kanyang hinarap upang makarating sa kanyang kinalalagyan ngayon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatili siyang determinado at inspiradong magpatuloy. Mercedes enjoying kontrabida roles as Lena. Hindi nga lang sa indie films gumawa ng marka ang pangalan ni Mercedes, kundi maging sa telebisyon. Katunayan nakuha niya ang pansin ng mga manonood nang mapabilang siya sa cast ng hit action series na FPJ's Batang Quiapo bilang si Lena Cortez, isang pulis na naging kirida ni Rigor na ginagampanan ni John Estrada. Katulad ng inaasahan, muling ipinakita ni Mercedes ang kanyang husay sa pagganap na dahilan upang siya ang tinagurian ngayon bilang the most hated woman on primetime. Kaugnay nito sa isang panayam, kamakailan inamin ni Mercedes na masaya siya sa pagganap bilang kontrabida. Para sa kanya, mas na-enjoy niya ang pagiging kontrabida kumpara sa pagiging bida na minsan na rin niyang naranasan. Ayon kay Mercedes, talagang hindi niya inasahan na magiging ganito ang impact ng kanyang mga karakter sa mga tao. Kahit siya ay namangha na makita niya may ilang tao na gumagaya sa kanyang mga kilos at boses sa mga eksena sa TikTok. Pinagpapahalagahan ni Mercedes ang tagumpay ng kanyang mga eksena sa tulong ng kanyang mga kasamang aktor. Matapos maging epektibo sa kanyang papel bilang si Lena,
Ngayon ay tinatawag na pambansang jumper o national mistress sa primetime TV. Ayon kay Mercedes, compliment ito para sa kanya dahil ibig sabihin ay nagagawa niya ng maayos ang kanyang karakter. Sa naturang panayam ay binahagi din ni Mercedes kung paano niya nakuha ang role bilang si Lena. Kwento niya, nagkataon na wala siyang teleserye noon at tinext niya si Coco na kung meron itong kahit maliit lang na papel na maibibigay sa kanya. Agad naman daw na pinaalam sa kanya ni Coco ang tungkol sa gagawin nitong teleserye na Batang Quiapo. Ayon kay Mercedes, dahil sa Batang Quiapo, mas nakilala din siya sa mainstream dahil dati ay nare-recognize lang siya sa mga pelikula. Samantala, bagamat galit ang karamihan sa mga manonood sa kanya bilang si Lena, ayon kay Mercedes, wala siyang nararamdaman kundi pasasalamat para sa kanyang mga taga-subaybay at manonood ng kanilang nightly primetime show. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!